Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Pero ilinaw ko lang po yung may akda po talaga, hindi po ako, si Ma'am Aida po yung may akda. Ma'am Aida, sa lahat ng mga kasama sa PICADAO, maraming salamat po sa inyo. Ngayong Drug Abuse Prevention and Control Week natin. Pero hindi lang naman ngayong linggo, no? Hindi lagi naman po napaka-aktibo ng PICADAO, napaka-aktibo rin ng mga kasama natin sa City Anti-Drug Abuse Council. Nasaan po ang miyembro ng CADAC natin? Nasaan po sila? Dito po, meron si Brosing Paras, si Ma'am Bitan, mga CSO representatives natin, yung iba't ibang mga pastor po natin, at iba pang anti-drug advocates natin, kasama rin po natin ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo, Execom po natin. Maraming salamat, again maraming salamat po sa mga kasama. Dito po ang mga barangay officials natin, mga kapitan, taas naman po ng kamay para ma-recognize po natin ang ating mga kapitan. Nandito rin po ang mga kagawad natin na kasama sa BADAC. Nasaan po mga kagawad? Ayan po. Mga barangay officials, pangunan ni Capcom si Ambo Alba, ang ating Liga ng mga Barangay President. Magandang umaga din po kay Kong Roman, Vice Mayor Dodot, sa buo ng ating sanggunian. Kunin ko na rin po yung pagkakataon para pasalamatan ng lahat ng tumulong sa atin, sa ating incident management team para sa Bagyo. Thankfully, medyo lumihis, hindi tayo tinamaan ng malakas. Pero kailangan po, lagi tayong handa. Yan lang, konting paalala lang. Minsan kasi ang tendency po natin, hindi lang bilang pamahalaan, kundi bilang mga mamamayan, pag naghahanda po tayo dahil may parating na bagyo, tapos hindi tayo tinamaan ng malakas, mahina lang yung hangin, mahina lang yung ulan, ang tendency minsan sa susunod na bagyo ay medyo kampante tayo. Sana hindi po mangyari yun. Kaya nagsobra man yung paghanda natin noong weekend, ay okay lang po yun. Dapat ganun po yung attitude natin. Dapat sobra lagi yung paghahanda natin. Kaya sa susunod, sigurado man tayo na tatamaan o hindi, dahil ang bagyo kasama sa buhay natin, talagang hindi maiwasan, nagkakabagyo sa Pilipinas. Diba? Itong nakaraang ilang linggo, sunod-sunod, parang 5 bagyo sa loob ng ilang linggo lamang. Kailangan po ganun yung level ng paghahanda natin. Kaya sa lahat po, mula sa ating incident management team hanggang sa mga barangay, maraming salamat. At thankfully, hindi po tayo talaga natamaan. Pero mabuti na po yung nakahanda tayo. Kung mapapansin po ninyo, ang isa sa improvement na ginagawa po natin sa disaster risk reduction and management natin at sa response natin pag may bagyo, yung pag-preposition natin, hindi lang ng kagamitan o ng tao, kundi pati relief goods, pag-preposition na rin po tayo. Alam po ito ng mga kapitan natin kasi nagko-coordinate naman po tayo sa kanila at sa mga evacuation sites natin, siniset up na po natin, kahit konti, nakaset up po tayo kahit na wala pa. So maganda po yan at sa mga kapitan po natin, lalo na sa mga kapitan na nasa barangay na hard hit parati ng mga bagyo, Santolan, Maybunga, Santa Lucia, Rosario, yan po yung mga laging De La Paz. Ito po ay nakita natin yung mga kapitan natin ay naging maagap, naging maayos yung mga response, maayos din yung koordinasyon sa LGU natin. Kaya again, sa mga barangay officials, sakto lang, nandito kayo ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Pagpatuloy lang po natin ang mga ginagawa natin patungkol sa anti-illegal drug campaign po natin. Gaya ng paalala sa atin ng mga eksperto sa larangan ng medisina, pati rin sa patient order. Lagi po nilang paalala sa atin, opo, importante yung supply side reduction. Paalala sa atin ni Ma'am Maribit ng Dangerous Drugs Board. Ma'am, salamat po pala sa inyong mensahe. Na importante, opo, importante ang supply side reduction, yung pag-ahabol ng pusher, ng dealer. Pero sa totoo, mas importante pa po
yung demand side reduction. Dahil kahit anong operation, kahit anong bypass, kahit anong entrapment ang gawin natin, kahit anong ubusin mo kung sino yung mga existing, kahit maipakulong lahat ng existing na dealer, na pusher, pag may demand, may papalit lang po dun sa mga dealer at pusher na yun. Kaya kailangan po talaga palakasin pa natin, gaya ng nasimulan na natin, gaya ng ginagawa po natin ng mga education campaign sa mga paaralan, gaya ng mga ginagawa po natin na livelihood program para sa mga pamilya na naapektuhan ng illegal drugs. Kailangan paigtingin pa po natin ang laban natin kontra illegal na droga. Maraming salamat po sa lahat. Magandang umaga. Adjourn na po tayo. Bigay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ang lupang hinirang sa saliw ng musika ng Pasig City Band. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Maglayang nilang ang dadang magawat ni ay kalanari. Pag-muli at bilang state at papangat. Lumalakaw ng lumakarang sa ang laya ng pagmayama. Ang mga lang Manatili po tayong nakaharap sa ating bandila para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Kagalang-galang Punong Barangay Ruben Salandanan mula sa Barangay Pinagbuhatan. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasaisa na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Humarap po tayo sa bandila ng Lungsod Pasig. Sa pagkakataon naman pong ito, awitin natin ng buong sigla ang Marcha ng Pasig sa saliw ng musika ng Pasig City Band. Maraming tangan at tayo'y napadakiba magdalala ang akay nalaway ng tinatong nubuhat mo ay hihimanan sa panig na pagkipag tatong ang sana basta tapat at ganda na at ganap na ating babasa pagulad at ginawa kapiling ngayon ay natapos umaha ay naman at ilong Para po naman sa panunumpa ng Likod Bayan na pangungunahan sa ating Kagalang-galang Punong Barangay Jeronimo Alba ng Barangay Bagong Katipunan, Presidente ng Liga ng mga Barangay. Pakitayos lang po ang kanang kamay. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan,
at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan at inspirasyon upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa isang katiwalaan sa pamahalaan. Pipigilan at sisiwalat ko ito. Sa pamamagitan ng tama at angkop na pamaraan. Sasabuhay ko isang lingkod bayan na makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikaing matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, asiyanuhan ako ng may kapal. Ngayon po ay ginugunitan natin ang mga sinusunod. Panatang makabata po sa pamumuno ng ating kapitan, King Cruz ng Barangay Manggahan. Magandang umaga po. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Repeat after me. Panatang makabata. Panatang makabata. Ako si banggitin ng pangalan. Bilang mamamayang Pilipino, itilala ang kahalagahan ng mga bata sa lipunan. Dahil dito, ako ay nangangakong isusulong, proprotektahan, igalang, at pangalagaan ang karapatan ng bawat bata. Anuman ang kanyang kulay, kasarian, lahi, relihiyon, kultura, estado sa buhay, may kapansanan man o wala, upang matiyak ang kasiyahan ng mga bata. Naniniwala akong nararapat na matamasa nila ang mga ito. Masilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. May tahanan at pamilyang nag-aaruga ng tama. Naninirahan sa payapa at tahimik na lugar. May sapat na pagkain at malusog na aktibong pangangatawan. Mahubog at mapalago ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng edukasyon at pakikilahok. May mga oportunidad na maipayag ang isip, pananaw at damdamin. May proteksyon laban sa pang-aabuso, nganib, at karahasan, at maipagtanggol at matutulungan ng pamahalaan sa lahat ng panahon. Sa tulong ng may kapal, ito ay aking isa sa puso. At isa sa gawa, ang lahat ng ito dahil ang mga bata ang pag-asa at siyang magpapaunlad sa ating bayan. Salamat po. Ngayon po ay ginuginitan natin ang mga sumusunod. National Observance, November 19, National Day, Proclamation Number 100, Series of 1948. November 23 to 29, National Girls Week Proclamation Number 3, Series of 1935. Last Saturday, Career Executive Day Proclamation Number 111, Series 2006. Week 3, National Consciousness Week Against Counterfeit Medicine
Proclamation Number 2002, Series 2010. Drug Abuse Prevention and Control Week, Proclamation Number 124, Series 2001. Ngayon po, aming pong tinatawagan ang DILG. Magandang umaga po sa lahat. Morning po. Sa ngalan po ng aming pinuno sa lokal na tanggapan ng DILG, City Director Visitacion C. Martinez, Seso 5, ikinagagalak po namin igawad sa pamunuan ng lungsod ng Pasig ang mga parangal mula sa aming kagawaran, ang Department of the Interior and Local Government National Capital Region. Nakamit po ng pamahalaang lungsod ng Pasig ang 6 na parangal mula sa 2024 Urban Governance Exemplar Awards na ginanap po noong 28 ng Oktubre ng kasalukuyang taon sa Novotel, Manila, Araneta City. Ito po ay bunga ng pinagsama-samang pagpupursige at pagtutulungan ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto, at syempre po ang mga kaukulang departamento sa kanyang ilalim, ang ating pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Dodot Jaworski, at sa lahat po ng miyembro ng ating sangguniang panglungsod. Of course, ang ating pong Congressman Roman Romulo, at sa lahat po ng ating mga barangays, na malaki rin po ang naging kontribusyon sa mga parangal na ito. So kasama po tayo lahat ngayon, natutuwa po kami. Layunin po ng Urban Exemplar Awards na ito na kilalanin ang mga naging kontribusyon ng lokal na pamahalaan sa Kalakhang, Maynila sa pagpapatupad at pagsuporta sa iba't ibang batas at pulisiya mula sa nasyonal na pamahalaan. Pangungunahan po ni Director Vita Martinez ang paggawad ng mga parangal at tatawagin po namin sa entablado ang mga kaukulang councils at mga opisina na tatanggap po nito. Of course, kasama po natin ang ating kagalang-galang na Mayor, Vice Mayor, Congressman, lahat po ng councilors, no, nakita ko po dyan. Consi Mara, Consi Angelo, Consi Kiko, Consi Saibel. Ayan po. At ang mga kinatawan po ng ating mga barangay sa pangunguna po ni Consi Cap Ambo Alba, at sabi po ni Ma'am Vita, inaanyayahan po ang lahat ng mga punong barangay na nandito para sumama po sa pagtanggap po ng mga award. Ayan, yung ating pong mga punong barangay. Ang anim na awards po ay ang mga sumusunod. We are adjudged for being highly compliant po, garnering an average score of 91.71% in the 2023 Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Preservation MPC-RPP LGU Compliance Audit. Tinatawagan po namin ang department heads po mula sa Senro Suamo, Sir Alendri Angeles, yung department head din po from the Puso, si Karik Reyes, at ang ating pong City Health Department sa pangunguna po ni Doc Panaligan. Ayan. Congratulations po. Ito po yung accomplishment po ng ating Pasig City Task Force Manila Bay. Maraming salamat po sa ating PCTFMB. Ang susunod naman pong parangal, for being a judge as highly functional, garnering an average score of 102.5%. Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children, LCAT BAUSI Functionality Audit. Tinatawagan po natin ang ating City Social Welfare and Development Officer, Department Head, Ma'am Tess Briones, at si Ma'am Riza. 102.5%, may bonus pa po sila.
Emol! Sabi ni Pat Pepe, balik ko na. Ang pangatlong award, Ma'am Tess, huwag na po kayong umalis dyan. Ayan. For being a judge as ideal, garnering an average score of 98.8%, Local Council for the Protection of Children Functionality Audit. Siyempre po, tinatawagan din po natin ang ating City Planning and Development Officer, si Ma'am Nguen Mejiliano. At siyempre, si Ma'am Tess din po mula sa ating City Social Welfare and Development Office. Diyan po si Ma'am Nguen or from the City Planning po, representative. Dahil sila po ang nagsisecretariat sa council nito. Wala po. Magpapa-solo picture na lang daw. Solo picture na lang daw ni Ma'am. Okay, maraming salamat. Para naman po sa ating pang-apat na parangal, Subaybayani Exemplar, Top Performing Local Government Unit, Regional Subaybayan Performance. So this is in recognition for local government units with strong capacity for delivering local infrastructure services. So tinatawagan po namin ang kinatawan ng City Engineering Office, Department Head Engineer Arta Geronimo. Ang vocal person mo dito ay si Engineer Laraya. Sige po. Okay na daw po. Ayan, si Engineer. Good morning po, ma'am. Okay, ready po. Ikaw, 2, 3. Congratulations po ang ating pong panglimang award. We are highly functional, garnering an average score of 95%. Anti-Drug Abuse Council Performance Audit. Of course, ang ating Pasig City Anti-Drug Abuse Office, Department Head, Ma'am Zenaida Concepcion, at ang kanya pong mga staff. Kung nandito po ang kinatawan ng ating Pasig Police Station, under po ni Police Colonel Hendrix Mangaldan, at syempre po ang ating City Health Department din po, sir, no? Doon po sa ating community-based drug rehabilitation program. Okay, ready po. Congratulations po sa ating Anti-Drug Abuse Council of Pasig. And last but not the least, we were adjudged as high-performing, garnering an average score of 86.93%. Ang ating pong Peace and Order Council. So, syempre po, DILG Pasig, being the head secretariat, si Ma'am Vita. Ang ating pong Pasig PNP, nandyan po ba ang ating kinatawan ng police? Ayan po, ang ating Pasig Fire Department, and ang ating pong Pasig male and female dorm. Again, maraming salamat po at congratulations po sa pamahalaang lungsod ng Pasig City. Palakpakan naman po. Congratulations po sa lahat ng may award. Ngayong buwan ng Nobyembre, ipinagdiriwang natin ang Drug Abuse Prevention and Control Week or mas kilala sa DAPC, alinsunod sa Presidential Decree No. 124, isang mahalagang inisyatibo upang palakasin ang ating mga hakbang laban sa ipinagbabawal na gamot. Kasabay ng pagdiriwang na ito, masaya naming ibinabahagi ang pagbubukas
ng isang bagong proyekto, katuwang ang Dangerous Drugs Board, Philippine Drug Enforcement Agency, United Nations Office of Drugs and Crime, at International Narcotics and Law Enforcement Affairs ng Embahada ng Estados Unidos. Ang project na Line Up, Live Up. Ang layunin ng Line Up, Live Up ay malayo ang kabataan mula sa panganib ng krimen at karahasan sa pamamagitan ng papagigting ng programang pampalakasan at pisikal na oportunidad at positibong alternatibo upang maiwasan ang masamang impluensya at makatulong sa paghubog ng mas maliwanag na kinabukasan para sa ating kabataan. Sabay-sabay po natin, iaabot na po yung lahat ng ribbon. Para po sa pagbubukas ng ating bagong proyekto, magbibilang po kami ng 3 at pagbabagsakin natin ng sabay-sabay sa pamamagitan ng ribbon. 1, 2, 3, line up, live up! Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the king, come banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you like to cry. At para sa agikain ng ating lungsod, ng Pasig na labanan at buksain ng iligal na droga, sabay-sabay po natin. Sabay-sabay po natin na isigaw na tayong mga Pasigenyo ay laban at galit sa iligal na droga. Sa pagbibilang ng 3, sama-sama nating sisirain ang effigy ng isang pusher, ang simbolo ng kalawang na sumisira sa buhay ng kabataan at pamilya. Handa na ba kayo? Pwede po yung ating mga kasama na gusto pang sumama sa pagila, pwede pong pumunta rito sa harapan. Pagbilang po ng 3. Video ko kayo. Yung ating mga anti-drug advocates, ang ating mga ADAC, sila Prose. Lapit po kayo rito. Marami pa po tayong ribbon. Yung ating mga barangay chairman. In a count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po. At syempre po, tinatawagan po natin ang ating keynote speaker from Dangerous Drugs Board, Miss Maria Victoria C. Sorne, Officer in Charge sa Office of the Deputy Executive Director for Administration, Dangerous Drugs Board, Office of the President. Magandang umaga po sa lahat, kay Mayor Vico, kay Vice Mayor Dugut, kay Congressman Romulo, and Consi Angelo, sa lahat ng mga konsehal, mga barangay captain, opisyales ng iba't ibang sangay ng gobyerno, siyempre sa ating mga barangay captains at sa mga nasasakupan sa lahat po na narito ngayon, magandang umaga.
Isang karangalan po na makasama kami ngayon sa inyong aktibidades ngayong araw na to. Kami po sa Dangerous Drugs Board po, sa pamumuno ngayon ni Undersecretary Earl P. Saavedra, ay lubos na nagpapasalamat sa Pasig, sa pamumuno ng Pasig, sa inyo pong mga pagsuporta sa ating mga proyekto laban sa illegal na droga. Masipag po ang Pasig at matutuwa kami, isa kayo sa kabahagi namin sa mga ating kain. Yan po, ang ating nabanggit ko kanina, yung kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ito pong ginagawa natin ay hindi lang po para sa ating mga may edad na, kundi para po sa ating mga kabataan, lalo na sa kabataan. Dahil po sila yung sa hinaharap, future na mga mamumuno sa ating bayan. So, isa pong pinahalagan ngayon ng gobyerno ay ang prevention and treatment and rehabilitation. Mahalaga pa rin po siyempre ang supply reduction dahil ito ang paglaban natin sa mga sindikato, sa mga pushers. Pero po, ang mga biktima po ng droga ay patuloy natin pong susuportahan. Yung pong ating tutulungan po sila. Tutulungan sila na makaiwas sa paggamit ng droga at makabalik ng maayos sa komunidad na matatanggap. Kaya po sana tayo, huwag natin kung ianoy po yung mga known na drug user. Tulungan po natin sila, akayin natin sila at tanggapin na buo sa pagbabalik po sa komunidad. Maraming salamat, Mayor, sa inyong lahat ng mga opisyales po sa pagbibigay nito ng isang malaking programa po para sa pagsisimula po na natin ng Drug Abuse Prevention and Control Week. At inaasahan niyo po na ang Dangerous Drugs po ay patuloy na susuporta sa anumang pong proyekto na isasagawa ng inyong lungsod. Yun lang po at maraming salamat po. Magandang umaga.